So just as I said unto you, as ayun sa inyo kanina, ay magpo-focus ang ating message sa may verse 9 hanggang verse 11. I will read it again. John chapter 10, verse 9 to 11. It says here, si Jesus again yung nagsalita, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Salamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Panginoon, salamat sa experience na kami makapag-usap at may share namin, may bahagi namin ang salita mo na nagre-resonate sa atin. Dalangin namin na mas maintindihan namin ito as your servant delivers the text from these 3 verses of the chapter that we just studied. In Jesus' name we pray. Amen. Yung sa ating schedule, supposedly, dalawa ito na message. No? I'm the gate and I'm the shepherd. Pero as I meditate it during the week, pwedeng isa lang siya. Kasi pinag-isa ni Jesus Christ na sinasabi niya. At si Jesus Christ yung gate, yung pasukan, at siya din yung mabuting pastor. Ito ay after niya pagalingin yung isang taong bulag. Pinagaling niya yung isang taong bulag, tapos nagkaroon sila ng argument kung kung yung ginawa niya ay mula sa sa Panginoon. Sabi ng mga tao, you can pwede lang kayo uminom kung kayo nang uhaw. Kina-question nila si Jesus Christ sa kanyang ginawa. No? You know that kung siya ba ay nauna kay Abraham, kung siya ba ay mas dakila pa kay Abraham, and then siya ay tumakas kasi gusto nila siyang patayin. And then on another instance pa rin, si Jesus Christ ay nagpagaling. Tapos sabi ng mga tao, bulag ba kami na hindi nakita? Sabi ni Jesus Christ, sabi niyo hindi kayo bulag. O di accountable kayo. Kasi nakikita nyo pala pero hindi nyo ginagawa. Nakikita nyo na yung dapat nyo makita pero hindi nyo pinaniniwalaan. He's referring to himself. Sabi na nakakita kami. Anak kami ni Abraham. So in verse 9 yun. Anak kami ni Abraham. And yet you're saying na hindi mo nakakita? Okay, I give it to you. Nakakita kayo. And therefore with that, you're accountable. Because in seeing, you're not believing. In seeing, and in knowing, you are not obeying. So malaking problema yun ng mga, especially ng mga Pariseo, teachers ng religious, ng salita ng Panginoon, noong unang panahon, na alam nila, hindi nila ginagawa, kiniklaim nila na kita sila, pero hindi sila naniniwala. But Jesus Christ saying na sila ay bulag sapagkat hindi sila naniniwala. No? And yet sinabi ni Jesus Christ na, ito yung dapat yung makita dapat yung paniwalaan to, na ako ang pintuan, ako ang gate, na kung sino ang pumapasok sa akin, ang siya nagkakaroon ng buhay, at sila yung nakakahanap ng pasture and safe sila. At the same time, ako din yung good shepherd. Maintindihan to ng mga tao kasi yung panahon na yun, yung lugar na yun ay pastulan talaga. Diba? I-remember nung si Jesus Christ ay ipapanganak, nagpakita ang hell sa mga pastor. Maraming pastor doon, so nakaka-relate sila. Makaka-relate sila sa sinasabi ni Kristo. Pero, hindi nila agad natutunan, gaya na binasa natin kanina, hindi nila agad natutunan o na-gets na tinutukoy ni Jesus Christ yung kanyang sarili. And so, kailangan niyang directly sabihin sa kanyang mga disciples. Kailangan niyang i-direct sa kanilang sabihin. Outright. Then sinabi niya na siya yung sa may verse 9, I am the door. I am the door. I am the doorpost. I am the gate. And sabi niya, if anyone enters by me, he will be saved. Magkakaroon ng maliligtas, magkakaroon sa kaligtasan sa may book of John, we know that ang kaligtasan ay, it means buhay na wala hanggan. John chapter 3 verse 16 and in John chapter 17.
Sinabi ni Jesus Christ, ang buhay ay ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Diyos at si Kristo na sinugo ng Diyos. That is life eternal. May gets niyo kung paano siya sinasabi ng text? Sabi ni Jesus Christ, my own knows me, I know them. And Jesus Christ said, life, eternal life is knowing God and Jesus Christ whom He has sent. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Pero anyway, pwedeng tanungin din natin, nung sinabi ni Jesus Christ na siya yung gate, ano bang ginagawa ng gate? Ano bang ginagawa ng doorpost? Based sa sinabi ni Kristo, sa kanya mismo nang galing, that gate protects. Nagpro-protect siya mula sa outward attacks. So in a sense, siya ay fortress. Fortress, kumbaga takbuhan kapag in danger. Yung mga sundalo kapag bakbakan, nag-call yung kanila, yung kanilang captain, na balik. Babalik sila sa fortress nila kasi doon mas safe sila. May mga mechanism doon para harangan yung mga bala o yung mga hindi basta-basta makakapasok yung kalaban. Si Jesus Christ sabi niya, I am the gate to the fortress. Ako yung pasukan, ako yung daanan ng sino mang gusto naghahanap ng security, ng peace. So fortress siya, He protects. At the same time, ang passage o ang gate din ay siya yung daan papunta sa isang secure na pastulan. Sana nakakita kayo ng mga picture, especially sa sa New Zealand or sa Australia. Sa New Zealand, mas marami ang mga ruminants, yung mga kumakain ng damo ng mga hayop kaysa tao. May gate yun, nagigatean sila, naproproteksyonan sila. Si Jesus Christ ang daanan to a secure pasture, pero yung secure pasture na yon ay with other ships. With other na tupa. Ang mga tupa, may characteristics sila. We know na pag-learn natin sa parable, sa mga nakaabot ng series natin sa parable, ang mga tupa, may characteristics sila na mag-flock together. Kung nasaan ang isa, doon pupunta yung isa. Lalo kapag wala yung boses ng pastor nila. Sama-sama yan sila, flocking sila. Kasama yung mga video na gano'n. Tapos kung ano yung direction ng iba, yun din yung direction nila. Sunod-sunuran sa isa't isa. They flock together. Sabi ni Jesus Christ, ako din ang daan doon. So Jesus Christ is claiming sa ating text, in John chapter 10 verse 9, na siya ang passage to a secure, and idadagdag natin yung sa verse 10, to a secure and abundant life. And this itong secure and abundant life na ito, ay buhay na maranasan mo with other believers. You cannot live the Christian life alone. Niloloko mo ang sarili mo kapag iniisip mo kaya mo isa pang muhay ang Christian life alone. You need other believers. And in fact, kapag pasok ka kay Kristo, kapag the moment na ikaw ay nanampalataya kay Kristo at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, that's also the moment that you will realize na hindi lang ikaw ang nanampalataya at binigyan ng buhay na walang hanggan. There are other also na makakasama sa buhay na ito na sinasabi ni Kristo. In contrast, sa ibang mga shepherd, yung mga tumutulig sa kay Jesus Christ na nagkiklaim na sila yung shepherd ng Israel, kiniklaim ng mga Pariseo, Sadduceo at mga religious leaders na sila yung protector, sila yung shepherd, sila yung nag-nurture sa religious or spiritual life ng Israel. At sabi ni Jesus Christ, hindi. Naninira kayo, nagnanakaw kayo, ino-oppress nyo yung mga tao. Ano sabi ni Jesus Christ sa mga Pharisee? Pinapatungan nyo sila ng mga responsibilities na kayo mismo hindi nyo ginagawa. You're not the good shepherd. I am. Ako nagbibigay ng security. Ako nagbibigay ng buhay na kasiyasiya. This is the time na kung babalikan natin yung John chapter 4, ito yung naranasan din ng babaeng Samaritana na nag-igib sa tanghaling tapat para walang tao, buhay na kahihiya, buhay na tinatago, buhay na hindi siya proud. Kasi kahihiya talaga. But the moment na na-encounter niya si Kristo, nawala yung hiya at siya ay naging pagpapala sa kanyang barangay. Pinunta niya at pinangaral si Jesus Christ. That's an example of what Jesus Christ is saying here. A life abundant. A life na hindi niya nahanapan sa mga lalaking nakasama niya. Life na nahanapan niya kay Kristo. And now Jesus Christ also claimed na siya yung good shepherd. Hindi lang siya basta shepherd, He is the good shepherd, ang mabuting
pastol. At sinabi niya ang dahilan kung bakit siya yung mabuting pastol. Una, sabi niya, mabuting pastol ako because I'm willing to lay down my life just to protect my sheep. Again, yung gate ang ginagawa niya, it protects the sheep then from outward attacks. The same, sabi ni Jesus Christ, I'm the good shepherd. And I will protect my sheep even sa expense ng aking sariling buhay. Kahit na yung buhay ko ay aking ibigay just to protect my sheep, I will do it. Sabi niya pa, siya din yung mabuting pastol because siya yung tanging boses na nakikilala ng kanyang mga tupa. Other voice, hindi nila nakikilala. Only His voice ang nakikilala nila. At the same time, hindi niya inaalagaan yung mga tupa para lang sa self-gain, no? Para sa kanyang sarili. Siya yung klase ng pastor na mayroong intimate relationship sa kanyang mga tupa. You know? He's not just after business. May mga nag-aalaga ng tupahan for after business. But Jesus Christ capture the essence, capture yung side ng pag-aalaga ng mga hayop na intimate relationship. Sabi ni Jesus Christ, kilala ako ng mga tupa ko. Kilala nila ako. And then, kinompare niya. I'm thinking, gaano katindi yung pagkakilala ng Diyos Ama sa Diyos Anak, Diyos Anak kay Diyos Ama, God the Father and God the Son, gaano katindi yun? Anong klaseng knowing ang meron sa pagitan no? Of course, we don't know. But one thing we know, merong intimate dun sa klase ng knowing na yun between God the Father and God the Son. And sabi ni Jesus Christ, ganun ang pagkakakilala ko sa mga tupa ko. There's an intimacy, there's kind of love. He doesn't only know you by name. Hindi ka kakilala lang sa pangalang Homer. Kilala ka niya as Homer. Sabi ni, it's A.W. Tozer who said it, na God or Jesus is the only being in this world na kilalang kilala ka niya. At sa kabila nun, minamahal ka niya. Meaning no, sa kabila ng mga pagkukulang, kahit yung mga ganda at mabuting bagay, mga kapuri-puri, kahiyang bagay, He knows it all. Alam niya yun, kabisado niya. And yet, He's the only being who loves you. Who loves you. Oh, what an intimate relationship na mayroon ng Good Shepherd na ito. Talagang Good Shepherd siya. May klase ng mga shepherd na pag mahina, kapag lupay-lupay na, yun yung una nilang ibebenta. Kasi wala nang pakinabang yun. Hindi na magbibigay ng magandang wool yun. May bibenta, hindi na magbibigay ng anak. Posible, hindi na magre-reproduce. Ang gagawin dyan, ipakatay, ibenta. But God is not like that. He knows you everything. Kahit yung, sabi ng Isaiah, smoldering flax, He will not quench. A bruised reed, He will not break. Smoldering flax, alam niyo yung yung lampara? Pag pinatay niyo yung lampara, umuusok pa siya, di ba? Wala na yung apoy niya, pero may usok pa rin siya. Sabi ng Isaiah, hindi niya tuluyang papatayin niyo. He will let it. Kahit na mapangit sa ilong yung usok, ayaw niya na usukan ng ilong niyo, di ba? Pero sabi ng scripture, hindi niya papatayin niyo. He will wait until it will burn again. And then, a bruised reed yung damo, na na-break na, wala nang pakinabang yung tambo. Sabi niya, hindi niya tutuluyang papatayin. That's the kind of the shepherd na sinasabi dito, na sinasabi ni Christ. Siya yung ganung shepherd na kahit mahina, may malakas, may mahina, may pagkamakulit na kanyang mga tupa, He loves them all. And He loves them intimately. And He will continue to lead them. And He will continue to lead them, as sinasabi na binasa natin kanina sa pastulan. David realizes this. No? Na ang Panginoon ang kanyang pastor. Kinanta natin kanina. And then lastly, siya yung good shepherd because he will bring the sheep who are not yet within the sheepfold. Wala pa dun sa grupo ng mga tupa. Sabi niya, may mga tupa pa outside. I will bring them in also. Good shepherd siya. You know the parable of the 99 at walang tupa? Ang sabi doon, iiwan niya yung 99, mahanap lang yung isa.
Ayaw niya na may nawawalang isa. This is yung shepherd na pinapakilala ni Kristo na kanyang sarili. He is willing to bring in those who are not yet within the sheepfold. Now, theologically, technically, ang tinutukoy dito yung mga Gentiles at time kasi mga kausap niya mga Israelites. Wala dito sa panang Israel. In Matthew chapter 15 verse 24, yung sabi dito, Jesus Christ, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. So the house of Israel, that time, no, yung sa Matthew chapter 15 pa yan. Yung Israelite parang fold, parang pastulan ng Panginoon na nabakuran. Kaya sabi ng Panginoon, para silang tupa. Pero sabi ni Jesus Christ, may mga tupa pa ako na wala dito sa pastulang ito. Hanapin ko din sila. You remember in Corinthians, nung nagkikwento sa Apostol Pablo sa Book of Acts pa lang, pero sa lugar ng Corinthian, sa pagpunta ni Apostol Pablo sa Corinthian, nanlulupay-pay siya. Kasi, wala nakikinig sa kanyang mensahe, walang tumatanggap sa gospel na kanyang pinipreach. At nung time na siya ay nagmuni-muni na, kasama ng kanyang team, ministry team, naalis na, nagsalita ang Panginoon sa kanya, huwag kang aalis. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Continue preaching the gospel. Continue preaching me. Kasi may mga tupa ako dyan. May mga tupa ako dyan. They need to hear my voice through the preaching of the gospel. And that's clear. That's clear, no? Na yung voice na tinutukoy ng ating Panginoon Kristo is the gospel message. The word of God, yung scriptures. Yun yung sinabi niya kay Apostol Pablo. Huwag kang alis dyan. Continue preaching what you're preaching because may mga tupa ako dyan. Baka that time hindi pa nila napapakinggan yung preaching ni Apostol Pablo. The word of God. Pero sabi ng Panginoon, the moment they hear you, they will come to me. They will flock. At yung Corinthian na ang isa sa mga naging magandang church. Naging magulo, of course, if you read 1st and 2nd Corinthians. Pero naging church sila. Because there's the Word of God, nandun ang boses ng Panginoon, nagsalita sa pamamagitan ng Apostol Pablo, sila yung nag-gather, naging isang simbahan. Then sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, He will bring in people to Himself. He will bring in people through His voice. Sa pamagitan ng kanyang boses, makikilala siya ng kanyang mga tupa. Ang sabi niya, I will bring them in. Ano yung masuming ngayon na kayo ay mga pagmamayari ng Panginoon. You are His sheep. Ito ay kanyang flock. Ito ay kanyang pastulan. And yet Jesus Christ is saying, our Lord, I still have sheep. Wala pa dito. They will listen to my voice. John chapter 10, Romans chapter 10 verse 9. Let's open ang Bible doon. The Apostle Paul speaking. Magsimula sa verse 10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. For there is no distinction between the Jews and the Greek. For the same Lord is Lord of all, bestowing riches to all who call on Him. Verse 13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. And verse 14. How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Paul is saying, nalalaman niya, that people will only believe if they will hear the message. And Jesus Christ is saying here, my sheep will only come to me if they hear my voice. Now, if you are not in Christ yet, kapag wala ka pa kay Kristo, kapag wala ka pang sense of security and peace, buhay na walang hanggan, you know na wala ka pang eternal life, there's only one way, sabi ni Jesus Christ, enter through me. Pumasok ka sa pamamagitan ko. I am the only way so that ikaw ay magkaroon ng buhay na kasiya-siya. Buhay na sagana. I'm giving it to you at the same time. I have other sheep.
At kayo mga kapatid sa pananampalataya na nandito, alam nyo na to. Alam nyo yung message ng gospel. You know this. And our Lord is saying sa kanyang salita, they will not believe unless they hear the message of the gospel preached to them. This is the reason kung bakit may mga kapatid tayo sa pananampalataya na iiwan yung ang ganda-ganda ng buhay nila sana. I watch another video ng nakaraan. At nakatulong sa akin na ma-encourage ba na dapat talagang i-preach yung message. Iniwan niya yung kanyang yaman muna. Iniwan niya muna yung kanyang binalikan niya pero binenta niya rin din ulit. Iniwan niya muna just to go to people na nangangailangan ng mensahe ng Ebanghelyo. Because of this teaching na sinasabi ni Kristo mismo, they need to hear my voice. At mga kapatid, hindi na bumaba ang Panginoon ngayon para magsalita. The voice of God is heard through the scriptures. Kailangan ipahayag to. Now, yung ginawa natin kanina ng DBS, pinoorder ko na sa inyo, para pwede nyo gawin yun. Madali lang. Di ba? Madali lang yung DBS na ginawa natin kanina. Just simple question, just simple asking them na listen, observe, anong tandaan mo, and then what you have learned. You know what? Yung ginawa natin, ginagamit yun sa lugar, sa Indonesia, sa India, sa mga North Africa. Yun ang way nila mas pag-share ng gospel. Pero hindi nila sinasabing Bible. Sabi nila, ang ginagawa ng mga missionaries, kwento, stories. May kwento tayong pag-usap, may kwento tayong pag-aaralan ngayon. And I would like you to listen. There are those who are illiterate naman, hindi nakapagbasa, hindi alam yung scripture. Ang ginagamit nila, speaker, memory card. Sinasaksak nila yung play. And then through that, they will study the scriptures. And testimony after testimony of conversion and church being built, house churches sa mga lugar nito. But you guys, nandito sa Pilipinas, I encourage you, dahil malaya tayo, hindi natin kailangan na magtago. Malaya kayo sa inyong workplaces, sa inyong families. I praise God na sa ilan sa inyo, may nag-reach out sa kanilang mga family. To those who are not, I encourage you to continue reaching out to your family. Because among your family, there are those assuming na sila iligtas na. Among your family members, there are those assuming na if they die, kung mamamatay sila, punta sila ng heaven because they are good. But Jesus Christ is clearly saying it's not because of their goodness na ang isang tao ay nakakahanap ng ng pastulan ng eternal life. It's by entering through the gate. And I am the gate. They must enter through me. And there are those nakapaligid sa inyo, sa atin, na hindi pa naman. And Jesus Christ said, they need to hear my voice, and I will bring them in. Let's go to the Lord in prayer. O aming Ama sa langit, most of us here ay alam kung ano yung sinasabi mo. Na ikaw ang gate patungo sa pastulan. Na kami malaya na pumasok at lumabas. And through this gate ay makahanap kami ng pastulan na mag-nourish namin. And you are the shepherd who lay down His life for the sake of the sheep. And we know, Panginoon, alam namin, kasi nabasa namin sa mga salita at may turo sa amin, ipahayag sa amin, na ginawa mo na ito, you've already laid down your life for us. Nung kami makasalanan pa, nung kami rebelde pa, nung kami nawawala pa, namumuhay sa aming sarili, you lay down your life so that we who are living for ourselves will no longer live for our own, but for you. Oh Father, I pray for my brothers and sisters who have come to grasp this message that only in you makatagpo kami ng security and abundant life. May there be agent also na kung saan ang iyong mga boses ng mga pakinggan so that those sheep na hindi pa kasali sa iyong sheepfold ay makapasok, makasama namin sila sa buhay na masagana at kasiyasiya. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I encourage you to go back in your small group. 30 na pala. And sana kayo yung mag-share ng 10 minutes lang, no? Mag-asal ako na bumili ng ating pang pamigpid. Si Jenna daw, bumili ng pamigpid. Para may pamigpid tayo. Share. So, go to your small group and yung gaya ng format natin pag-share. Ganun pa rin. 10 minutes po na.
Ha? 10 Kung saan yung minutes. maximum yung 10 minutes? Ay, yung small group, yung grupo nyo kanina.